Ang Project Santa Barbara ay isang missile program na dinevelop sa ilalim ng dating Administrasyong Ferdinand Edralin Marcos Sr. noong 1965 hanggang 1986. Ito'y nung panahon ng Cold War. Ang Cold War ay panahon ng geopolitical tension sa pagitan ng United States at Soviet Union, kabilang ang kani-kanilang allies. Ito yung Western Bloc at Eastern Bloc. Nagsimulang geopolitical tension na ito matapos ang World War II. Kumbaga kaya ginamit yung term ng Cold War, ito'y dahil walang direktang digmaang naganap sa pagitan ng dalawang superpowers na ito. Pero sa panahong ito, parehas naman silang sumusuporta sa mga nagaganap na regional conflicts na tinawag na proxy wars. Halimbawa na lang ng proxy war ay yung naganap na Korean Wars, Vietnam Wars at marami pang ibang armed conflicts. Sa panahong ito, itinatag ng Administrasyong Ferdinand Marcos ang Project Santa Barbara sa tulong ng Philippine Navy at grupo ng mga scientist. Ito'y ginawang paghahanda ni Presidente Ferdinand Marcos sa pangambang dulot ng bantang pagginto ng defense commitments ng US sa Pilipinas. Nung panahon kasing yun, pinold out ng US ang kanilang armed forces sa Indochina. Kaya inisip ng gobyerno na posibleng ganun din ang gawin ng US sa ating bansa, na posibleng i-pulled out din ng US ang kanilang kasundaluhan sa Clark at Subic bases sa Pilipinas. Kaya kung magkaganon man, handa ang gobyerno at militar natin, nakakayanin nating depensahan ang sarili nating bansa. Sa ilalim ng programang ito, iba't ibang klase ng missiles ang na-develop, tulad ng ground-to-air missile, air-to-air at air-to-ground missile, na ang pangunahing layunin ay mag-intercept ng mga paparating na missiles, mapalupa man yan, pangimpapawid o pangkaragatan man yan, na siyang dedepensa o magsisilbing territorial defense ng ating bansa. Katunayan, plano pa ng gobyerno sa programang ito that time na makapag-export tayo ng mga na-develop na missile sa mga kaibigan nating bansa. Yan yung second plan pag naging matagumpay ang pag-develop sa mga missiles na ito. Sa Project Santa Barbara, kabilang dito ang pag-develop ng ballistic missile, multiple rocket launcher, anti-air missile, anti-ship missile, at anti-typhoon rockets. Pero ang nireveal lang sa publiko nung panahon yun ay isang guided rocket system, anti-typhoon rockets, at isang multiple rocket launcher system lamang. Isa sa na-develop na missiles ay tinawag na Bongbong Rocket. Pinangalan nito ni Presidente Marcos Sr. sa kanyang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang unang nabuo ay tinawag na Bongbong 1. May kakayahan nitong lumipad hanggang 12 kilometers. Binuo ito at dinisenyo ng mga Pilipino sa Science and Aerospace Engineering sa tulong ng mga German engineers at scientists. Ang mga rocket na ito ay tines sa pagitan ng taong 1972 at 1980s. During that time, ang China ay tinitest pa lang nila yung missiles nilang DF-3, DF-4 at DF-5. Ang DF o Dongfeng missiles ay series ng mga missiles ng China. Ang DF-1 at DF-2 na unang series ng missiles ng China ay produce noong 1960s. Ang DF-1, ito yung mga unang short-range ballistic missiles ng China, habang ang DF-2 naman, ito yung mga unang medium-range ballistic missiles nila. Yung DF-3 at DF-4 nila, yun na yung kasabayan ng pag-develop na sarili missiles natin sa Pilipinas. Imagine, nasa DF-41 na ang bagong develop na missiles ng China ngayon. Anyway, balik tayo sa Bongbong Rocket. Mula noong December 1972, 37 ang matagumpay na isinagawang dynamic test gamit ang Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher. Ang Bukang Liwayway ay isang unguided 180mm surface-to-surface rocket system. Karamihan rito ay sa Cabalo Island sinagawa ang test, habang ang 4 na rocket naman ay isinagawa sa Fort Magsaysay noong September 1975. Bukod sa Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher, na-develop din ang tinawag na Sumpak Multiple Rocket Launcher. Ang MK-40 Sumpak ay isang trailer na may nakabit na modular multiple rocket launcher system na dinevelop noong 1981. Modified ito bilang truck-mounted version na mas pinuhusay ang mobility at stability nito. Ang layunin ng sandatang ito ay para maging point defense sa short-to-ship emplacement. Katunayan, ang unang pangalan nito noon ay Mobile Assault Rocket Combat Operational System, na abbreviation ng Marcos. Kalaunan ay pinalitan ng pangalan nito sa Sumpak. Ang anti-typhoon missiles naman ay na-develop din sa ilalim ng Project Santa Barbara.
limitado lang impormasyon sa rocket na ito. Mula nung panahong ang proyektong ito ay itinuturing pa na state secret. Ayon sa inilabas na pahayagan na ang Bayani Tribune noong 1973, ang tawag sa programang ito ng Administrasyong Marcos ay Rain Stimulation o Weather Modernization Program sa pamumuno ni Colonel Ramon Macabuay, na Chief of Air Staff at Director ng Philippine Air Force Rainmaking Project. Ayon kay Colonel Ramon Macabuay, firing the cloud seeding rockets from a distance will protect the pilot and the aircraft from the hazards and turbulence of storm clouds. In short, eliminate the need of flying the plane right into the teeth of the brewing typhoon. Ayon pa sa kanya, na ang anti-typhoon missiles na ito ay kaparehas sa surface-to-air missiles na ginagamit sa digmaan. Pero imbes na explosive warhead ang nakabit dito, ang nakalagay rito ay wooden rockhead na naglalaman ng half a pound ng silver iodide crystals. So balik tayo sa bongbong rockets. Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ng United States ay dinescribe ang bongbong rockets bilang kauna-unang liquid propellant rocket ng Pilipinas at recorded ito sa Astronautics and Aeronautics 1972. Dito binanggit ang short description ng bongbong rocket. Sabi rito, March 12, Philippines successfully launched Bongbong 2, its first liquid propellant rocket. Rocket was successfully retrieved from South China Sea. 3 taon nang nakalipas, September 8, 1975, isang news article naman patungkol sa bongbong rocket ang ipinablish ng American newspaper. Sabi rito, Manila, the Philippines. President Ferdinand E. Marcos witnessed the firing Sunday of 4 bongbong rockets produced as part of the Philippines experiment in making its own ballistic missiles. The government news agency said the missiles were fired 6 to 7.5 miles into the sea from launches mounted on a military vehicle somewhere along the northern coast of main Luzon Island. It described the firing as successful. The defense of the Philippines cannot be left to alliance with other countries. The agency quoted Marcos as saying, "We must assume that there will be contingencies where even the United States may not be ready to come to our assistance. There are other weapons and armaments we are testing. This is just one of a series," he added. Marcos, concerned about relations with the rest of Asia now that the United States has pulled out of Indochina, is beginning negotiations with Washington to put American air and navy bases here under Philippine sovereignty. The major installations affected would be Clark Air Base and Subic Bay Navy Base. The news agency said, Mrs. Imelda Marcos and the couple's 2 children accompanied the president to the firing. Ang associated weaponry system ng bongbong rocket ay kaparehas ng unguided artillery ng Soviet Union na Katyusha. Ang kauna-unahang nilaunch sa ilalim ng Santa Barbara Project ay kabilang dito ang bongbong rocket. Nilaunch ito noong March 12, 1972 at na-retrieve sa South China Sea. Ang proyektong ito ay itinigil matapos patalsikin si dating Pangulong Marcos sa Malacanang sa pamamagitan ng EDSA People Power hanggang sa mga sumunod na administrasyon. Matapos ang 50 years, upang mapagtibay at may pagpatuloy ang naudlot na kasaysayan ng mahusay at magandang military defense system ng Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Marcos, ang naturang artifact ng bongbong rocket ay kasalukuyang nakalagak sa Philippine Navy Museum sa Fort San Felipe, Cavite City. Ang Project Santa Barbara ay isang missile program na dinevelop sa ilalim ng dating Administrasyong Ferdinand Edralin Marcos Sr. noong 1965 hanggang 1986. Ito'y nung panahon ng Cold War. Ang Cold War ay panahon ng geopolitical tension sa pagitan ng United States at Soviet Union, kabilang ang kani-kanilang allies. Ito yung Western Bloc at Eastern Bloc. Nagsimulang geopolitical tension na ito matapos ang World War II. Kumbaga kaya ginamit yung term ng Cold War, ito'y dahil walang direktang digmaang naganap sa pagitan ng dalawang superpowers na ito. Pero sa panahong ito, parehas naman silang sumusuporta sa mga nagaganap na regional conflicts na tinawag na proxy wars. Halimbawa na lang ng proxy war ay yung naganap na Korean Wars, Vietnam Wars at marami pang ibang armed conflicts. Sa panahong ito, itinatag ng Administrasyong Ferdinand Marcos ang Project Santa Barbara sa tulong ng Philippine Navy at grupo ng mga scientist.
Ito'y ginawang paghahanda ni Presidente Ferdinand Marcos sa pangambang dulot ng bantang pagginto ng defense commitments ng US sa Pilipinas. Nung panahon kasing yun, pinold out ng US ang kanilang armed forces sa Indochina. Kaya inisip ng gobyerno na posibleng ganun din ang gawin ng US sa ating bansa, na posibleng i-pulled out din ng US ang kanilang kasundaluhan sa Clark at Subic bases sa Pilipinas. Kaya kung magkaganon man, handa ang gobyerno at militar natin, nakakayanin nating depensahan ang sarili nating bansa. Sa ilalim ng programang ito, iba't ibang klase ng missiles ang na-develop tulad ng ground-to-air missile, air-to-air at air-to-ground missile na ang pangunahing layunin ay mag-intercept ng mga paparating na missiles, mapalupa man yan, pangimpapawid o pangkaragatan man yan, na siyang dedepensa o magsisilbing territorial defense ng ating bansa. Katunayan, plano pa ng gobyerno sa programang ito that time na makapag-export tayo ng mga na-develop na missile sa mga kaibigan nating bansa. Yan yung second plan pag naging matagumpay ang pag-develop sa mga missiles na ito. Sa Project Santa Barbara, kabilang dito ang pag-develop ng ballistic missile, multiple rocket launcher, anti-air missile, anti-ship missile, at anti-typhoon rockets. Pero ang nireveal lang sa publiko nung panahon yun ay isang guided rocket system, anti-typhoon rockets at isang multiple rocket launcher system lamang. Isa sa na-develop na missiles ay tinawag na Bongbong Rocket. Pinangalan nito ni Presidente Marcos Sr. sa kanyang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang unang nabuo ay tinawag na Bongbong 1. May kakayahan nitong lumipad hanggang 12 kilometers. Binuo ito at dinisenyo ng mga Pilipino sa Science and Aerospace Engineering sa tulong ng mga German engineers at scientists. Ang mga rocket na ito ay tinest sa pagitan ng taong 1972 at 1980s. During that time, ang China ay tinetest pa lang nila yung missiles nilang DF-3, DF-4 at DF-5. Ang DF o Dongfeng missiles ay series ng mga missiles ng China. Ang DF-1 at DF-2 na unang series ng missiles ng China ay produce noong 1960s. Ang DF-1, ito yung mga unang short-range ballistic missiles ng China. Habang ang DF-2 naman, ito yung mga unang medium-range ballistic missiles nila. Yung DF-3 at DF-4 nila, yun na yung kasabayan ng pag-develop na sarili missiles natin sa Pilipinas. Imagine, nasa DF-41 na ang bagong develop na missiles ng China ngayon. Anyway, balik tayo sa Bongbong Rocket. Mula noong December 1972, 37 ang matagumpay na isinagawang dynamic test gamit ang Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher. Ang Bukang Liwayway ay isang unguided 180mm surface-to-surface rocket system. Karamihan rito ay sa Cabalo Island sinagawa ang test, habang ang apat na rocket naman ay isinagawa sa Fort Magsaysay noong September 1975. Bukod sa Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher, na-develop din ang tinawag na Sumpak Multiple Rocket Launcher. Ang MK-40 Sumpak ay isang trailer na may nakabit na modular multiple rocket launcher system na dinevelop noong 1981. Modified ito bilang truck-mounted version na mas pinahusay ang mobility at stability nito. Ang layunin ng sandatang ito ay para maging point defense sa short-to-ship emplacement. Katunayan, ang unang pangalan nito noon ay Mobile Assault Rocket Combat Operational System na abbreviation ng Marcos. Kalaunan ay pinalitan ng pangalan nito sa Sumpak. Ang anti-typhoon missiles naman ay na-develop din sa ilalim ng Project Santa Barbara. Limitado lang impormasyon sa rocket na ito. Mula nung panahong ang proyektong ito ay itinuturing pa na state secret. Ayon sa inilabas na pahayagan na ang Bayani Tribune noong 1973, ang tawag sa programang ito ng Administrasyong Marcos ay Rain Stimulation o Weather Modernization Program sa pamumuno ni Colonel Ramon Macabuay, na Chief of Air Staff at Director ng Philippine Air Force Rainmaking Project. Ayon kay Colonel Ramon Macabuay, firing the cloud-seeding rockets from a distance will protect the pilot and the aircraft from the hazards and turbulence of storm clouds. In short, eliminate the need of flying the plane right into the teeth of the brewing typhoon. Ayon pa sa kanya, na ang anti-typhoon missiles na ito ay kaparehas sa surface-to-air missiles na ginagamit sa digmaan. Pero imbes na explosive warhead ang nakabit dito, ang nakalagay rito ay wooden rockhead na naglalaman ng half a pound ng silver iodide crystals.
So balik tayo sa bongbong rockets. Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ng United States ay dinescribe ang bongbong rockets bilang kauna-unang liquid propellant rocket ng Pilipinas at recorded ito sa Astronautics and Aeronautics 1972. Dito binanggit ang short description ng bongbong rocket. Sabi rito, March 12, Philippines successfully launched Bongbong 2, its first liquid propellant rocket. Rocket was successfully retrieved from South China Sea. 3 taon nang nakalipas, September 8, 1975, isang news article naman patungkol sa bongbong rocket ang ipinablish ng American newspaper. Sabi rito, Manila, the Philippines. President Ferdinand A. Marcos witnessed the firing Sunday of 4 bongbong rockets produced as part of the Philippines experiment in making its own ballistic missiles. The government news agency said the missiles were fired 6 to 7.5 miles into the sea from launches mounted on a military vehicle somewhere along the northern coast of main Luzon Island. It described the firing as successful. The defense of the Philippines cannot be left to alliance with other countries. The agency quoted Marcos as saying, "We must assume that there will be contingencies where even the United States may not be ready to come to our assistance. There are other weapons and armaments we are testing. This is just one of a series," he added. Marcos concerned about relations with the rest of Asia now that the United States has pulled out of Indochina is beginning negotiations with Washington to put American air and navy bases here under Philippine sovereignty. The major installations affected would be Clark Air Base and Subic Bay Navy Base. The news agency said, Mrs. Imelda Marcos and the couple's 2 children accompanied the president to the firing. Ang associated weaponry system ng bongbong rocket ay kaparehas ng unguided artillery ng Soviet Union na Katyusha. Ang kauna-unahang nilaunch sa ilalim ng Santa Barbara Project ay kabilang dito ang bongbong rocket. Nilaunch ito noong March 12, 1972 at na-retrieve sa South China Sea. Ang proyektong ito ay itinigil matapos patalsikin si dating Pangulong Marcos sa Malacanang sa pamamagitan ng EDSA People Power hanggang sa mga sumunod na administrasyon. Matapos ang 50 years, upang mapagtibay at may pagpatuloy ang naudlot na kasaysayan ng mahusay at magandang military defense system ng Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Marcos, ang naturang artifact ng bongbong rocket ay kasalukuyang nakalagak sa Philippine Navy Museum sa Fort San Felipe, Cavite City.